Magandang umaga po, Sir Gimbal. Gusto ko po sanang itago niyo ako sa pangalang Ben. Masyado po kasing nakakatakot ang kwento ko na ito. Yung tipong maging ako ay hindi maipaliwanag na nangyari talaga ang lahat. Umpisahan ko po sa trabaho ko bilang isang veterinaryo. Pamilyar naman po siguro ang lahat, hindi po ba? Ang veterinaryo po ay doktor ng mga hayop. Kami ang gumagamot ng mga hayop kapag nagkakasakit ang mga ito. Ipamilyar ka kay Dr. Nelson na sikat sa Born to be Wild, ganoon po ang trabaho ko. Iyon nga lang hindi ako sikat. Galing po ako sa may kayang pamilya. Hindi naman po kami sobrang yaman, pero sapat na iyon para makapamili kaming magkakapatid ng kursong gusto namin ng hindi iniisip ang magiging cost noon. May kaya rin kami to the point na kaya kong mabuhay kahit most of my time is dedicated sa volunteering. Hindi ko naman po sinasabi na lugi ako sa trabaho ko bilang doktor, pero dahil nga masaya akong nakakatulong ay ayos na sa akin kahit hindi malaki ang sinasahod ko. Malaki naman ang sahod kapag naging doktor. May sarili akong clinic noon, kaya naman sa akin ang lahat ng kita. Malaki ang porsyentong ibinabalik ko sa business, ngunit malaki din ang porsyentong nakukuha at naiuuwi ko. I think nagsimula akong maging volunteer noong 2016 nang may magdala sa kliniko ng isang pusang kalye. Natatandaan ko na teenager ang nagdala nito. Umiiyak siya at nakikiusap na kung pwede ko ba raw gamutin ang pusa kahit wala siyang pambayad. Ayoko pa noong una dahil pagod na ako noong araw na iyon. Pero talagang iniyak na ako ng teenager. Mamamatay raw ang pusa kung hindi ko ito gagamutin. Naawa naman ako kaya pinagbigyan ko na. Gumaling naman yung pusa after ng ilang linggo na pag-stay sa kliniko. Sobrang saya noon ng teenager at sobra ang pasalamat sa akin. Binayaran ako nito ng sticker na naka-imprenta yung mukha ko in chibi type. Although mas malaki pa rin ang nagastos ko sa pusa niya, ay masaya ako dahil nakatulong ako. Doon ko naisip na iba pala ang saya ng mga nakakatulong. Lalo na kapag talagang nagpasalamat yung tinulungan mo. Iba yung kurot Parang kahit makasalanan ka may isip mo na napakabuti mong tao. Iyon na nga ang araw na nagsimula akong manggamot ng libre. Noong una ay mga kalyeng aso o pusa lamang. Ginagamot ko sila, after ng ilang linggo ay papakawalan ko rin o hahanap ako ng silang mag-aalaga sa kanila. Nag-hire pa ako ng assistant ko para lang mas maayos kong mabantayan ng mga ito. Nalaman pa iyon ng kapitan ng barangay, kaya naman kahit papaano ay sinusuportahan din ako nito sa ginagawa ko. Nagpapadala ito ng mga pagkain at mga kailangan ng ibang nare-rescue ko. Nag-open din siya sa mga barangay ng mga nangyayari. At nagtanong kung meron bang gustong mag-adapt sa mga inaalagaan ko. Ayos naman dahil madalas ay sa maayos na pamilya na pupunta ang mga rescue babies ko, at may ilan din na sa akin na pumupunta kapag magpapagamot dahil alam nilang ang ibang kita ko ay napupunta sa rescue operation. Syempre rin ay hindi maiiwasan ng ilan na nagpupunta sa kliniko para ipakiusap sa akin ang mga alaga nilang hayop na may sakit, na siyang hindi ko naman po tinatanggihan. Kumalat ang mga ginagawa ko sa bawat lugar. Hanggang sa isang araw ay may nag-reach out sa akin sa Facebook na kung gusto ko raw sumama sa mga operation nila. Noong una ay hesitant pa ako dahil kailangan kong umalis ng clinic, pero noong napagtagumpayan namin ang una naming operation ay mas nagustuhan ko pala ang ganoong trabaho. Hindi naman palagian iyon, ngunit nagsimula na akong sumama sa grupo tuwing may operation sila. Minsan pa nga ay sa kliniko namin ginagamot ang mga na-rescue.
Sa tulong ng mga donasyon ng mga tao ay nagsimula kaming bumuo ng mga proyekto na siyang ibinebenta namin sa mga kilala namin. At yung pinagbentahan ay siyang nilalaan namin sa operasyon. Medyo mahirap lang na trabaho dahil nga sa iba-ibang mga hayop ang nakakasalamuha ko. Ang ilan sa kanila ay talagang may trauma pa. Bagay na siyang mahirap gamutin. Pero napagtsatsagaan ko naman. Mula din sa isang city ay napunta na kami sa iba't ibang city ng Pampanga noon. Mula rin sa iba't ibang city ay nagsimula na kaming bumiyahe sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na rin kami sa iba't ibang doktor at ospital na maaring pagdala ng mga rescuer. Mga klinik na siyang maaring magbigay ng libre o maliit na halagang singil. Inilapit din namin ang sitwasyon sa mga gobyerno. Katulad ng madalas mangyari ay minsan nabibigyan kami ng mga pera pero may mga times din na hindi at sa bulsa namin ang gagaling lahat. Hindi ko rin alam ngunit dala na siguro ng lahat ng mga ginagawa ko ng mga early days ko ay tila ba pinagpapala ang grupo namin. Halos hindi kasi kami nawawala ng budget. Halos kapag oras na mauubos ang budget namin ay mahihimalang darating at magkakaroon kami ng pondo para sa mga gusto naming gawin. Kaya naman naipagpatuloy namin ang ilang buwan pang pag-rescue ng mga hayop hanggang sa isang araw ay kinausap ako ng kasamahan ko. May isang grupo ng mga taga-Mindoro ang katulad nila ay nagre-rescue din ng mga hayop. Iyon nga lang ay hindi namin katulad ng mga ito. Wala sila halos makuhang pondo at hindi rin sila makahanap ng doktor at puro first aid lang ang nabibigay nila. May mga proyekto man sila ay hindi iyon naging patok kaya halos walang benta. Nakiusap sa akin ng isa sa mga kasamahan ko. Sagot daw ng grupo ang pamasahe ko at bahay doon basta ay tulungan ko lang daw sila ng ilang buwan. Nag-isip ako ng ilang araw noon dahil din sa mga kailangan kong gawin sa Pampanga. Pero dahil nga may mga kadobol naman ako sa grupo na mag-aasikaso ng mga rescue ay pumayag na ako at agad na bumiyahe papuntang Mindoro. Maayos naman ang naging biyahe ko papunta ng Mindoro. Namit ko rin ang grupong kasama kong magbo-volunteer at mababait naman ang mga ito. Sa katunayan nga ay sila pa ang tumulong sa akin mag-asikaso sa tutuluyan kong kwarto. Sama-sama naman kami sa dalawang bahay. Kaya naman kahit papaano ay nagkakaroon kami ng bonding. Naging maayos din ang pag-rescue namin sa mga hayop at dahil mababait din ang mga nakikilala naming residente ay naging malapit kami sa mga tao. Minsan kapag walang rescue ay nakikipagkwentuhan pa kami sa mga ito. Isang hapon noon at break time namin sa rescue operation. Mabilis ang lunch lang sa aming ginagawa. Naabutan kasi kami ng tanghalian sa labas. Kaya pinagpasya ng grupo na kumain lang sa kakilala namin na may karinderya. As usual naman ay kapag medyo may kalakihan ng grupo ay medyo maingay po talaga. Kaya naman hindi maiwasan na sitahin kami ng mga kapwa namin kumakain doon. Maayos naman kaming nagsusorry sa mga ito kaya naman hindi na lumaki pa ang gulo. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang pumasok ang isang grupo ng mga barako. Hindi naman ganoon kalaki ang katawan nila pero kapansin-pansin din kasi ang ingay nila na mas maingay pa sa grupo namin. Isa pa ay may kasama silang batang bulag na akay-akay ng isang barako. Kapansin-pansin iyon dahil sa paraan ng pag-akay niya rito. Yung bang hindi maayos yung pagkakaakay niya. Hinihila niya ito na parang hayop lang. Nadadapa-dapa pa yung bulag sa paglalakad dahil nga walang tungkod. Hindi naman iyon pinapansin ng ibang kasama niya. Ang matindi pa rito ay kahit yung mga nakakakita ay tila ba walang pakialam.
Yung mga nagsasaway sa ingay namin kanina ay tahimik lahat at pinapabayaan yung maingay. Hindi ko na sana papansinin yun pero nakita ko kung paano batukan ng mga barako yung batang bulag. Tapos ay nagtatawanan pa ang mga ito na tila ba ay siyang-siya sa nangyayari. 5 sila sa grupo, Sir Gimbal. Kasama na yung bulag. Bali kung susumain mga nasa 4 yung may mga malalaking katawan. Alam ko pong hindi ganoon kalaki ang katawan ko pero physically fit naman ako at black belter ako sa taekwondo at bilang isang mabuting mamamayan normal lang po na sawayin ko sila, hindi ba? So, inaway ko po sila. Ang sabi ko pare, hinay-hinay naman sa paghila sa bata, may buhay yan. Hindi naman po masama ang sinabi ko ng mga panahon na iyon. Kaya naman nagulat ako nang bigla na lang tumahimik ang lugar. As in parang huminto yung mundo at pati yung mga kasama ko ay tila may iisang ulo na napatingin sa akin. Nakita ko rin yung ibang mga kumakain na napalunok. Mayroon pang agad na tumayo at halos magkandara pa sa pag-alis. Dr. Ben, tawag sa akin ang kasama ko na parang may gustong sabihin pero siniko siya ng isa niyang kasama. Nakatingin lang sila sa akin na para bang nag-commit ako ng isang napakalaking krimen sa tanang buhay ko. Nakatingin lang din naman ako sa kanila. Nakita kong napatingin sa amin ang grupo. Ngumisi ang isa sa kanila na para bang na-amuse sa sinabi ko. Ngunit ang tatlo ay halata ang di pagkagusto na sinita ko silang 4. Ngumisi ang isa at dahan-dahan na naglakad palapit. Tila naman tumigil din ang pag-ihip ng hangin nang makalapit na ang isa sa akin. Tinanong pa ako nito kung ayos lang ba ako. Narinig ko naman ang bulungan ng mga tao. Ang iba sa kanila ay halata ang takot sa mga nakikita na siyang hindi ko maintindihan. Akala ko noong una ay talagang natatakot ang mga ito dahil nga sa may mga katawan ang mga lalaki at 4 pa ang mga ito. Kung normal naman na tao talagang nakakatakot naman talaga. Yun nga lang ay mas matimbang ang awa ko sa bata na siyang nakatayo sa gilid ng isang lalaki. Kaya naman para maramdaman ng grupo na hindi ako natatakot sa kanila ay tumayo na rin ako. Sinalubong ko ang tingin ng isa na lumapit sa akin at tinitigan ito. Yung bata, alam nyo bang pwede kayong makulong dahil sa pang-aabuso nyo sa bata? Halata ang gulat ng lalaki sa sinabi ko. Napataas pa ang kilay nito na para bang inuuri ang sinabi ko bago mahinang tumawa. Ramdam ko ang tensyon sa paligid. Para bang nakikiramdam ang lahat sa mga pwedeng mangyari. Hoy, Ken. Tawag ng kaharap ko sa bata. Inaabuso ka ba raw namin? Tanong niya. Hindi agad nakasagot ang bata. Para bang nagulat pa ito sa nangyari. Kinailangan pa siyang tapikin ng katabi niya para umayos siya ng tayo. Hindi ho. Mahina at halata ang takot sa boses nito. Lumingon naman sa akin ang lalaking kaharap ko at nagkibit balikat. Hindi ko ito pinansin at muling tinanong ang bata. Sigurado ka ba? Mahinahon kong tanong. Kung itulak ka ng mga yan, para kang walang buhay Dagdag ko pa. Muli akong nakarinig ng bulungan sa paligid. Nakaramdam din ako ng pagkalabit sa akin ng isa sa mga kasama ko at binubulungan ako na tumigil na raw ako. Kung ayaw ko raw mapasama ako. Nilingon ko naman ang kasama ko. Kaya ginaganyan nila yung bata
wala kasing sumisita. Medyo nagtaas na ako ng boses noon. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nila ako pinapatigil. Kawawa yung batang halos masubsob na. Hindi ko naman kayang panoorin na lamang ang nangyayari dito. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng lalaki. Para bang natutuwa siya sa sinagot ko sa mga kasama ko. Nagulat na lamang ako nang akbayan ako nito. Agad ko naman inalis at tinitigan sila. I can call a DSWD right now if gusto nyo. Hamon ko pa sa mga ito. Tinignan ko ang bata na hindi ko alam kung nakikinig ba o ano. Nasaan ang guardian mo, iho? Mama o papa mo, nasaan? Hindi naman sumagot ang bata, ngunit nakita kong nagpunas ito ng luha. Muli akong tumingin sa mga lalaki. Hindi ako papayag na isama nyo yan. Ani ko sa kanila bago lumakad palabas ng karinderya para sana tawagan yung kaibigan kong taga DSWD. Sakto naman noon na may dumaan na mga barangay tanod. Tinawag kong mga ito at kinausap. Agad naman nilang nakuha ang nangyayari dahil lang sa kaunting paliwanag ko. Inaya ko sila papasok ng karinderya. Ang lakas pa ng loob nila noon na magtanong. Sino yung isusumbong ni Doc Ben sa amin? Tanong ng isa sa mga tanod. Akala ko noon ay medyo kakabahan yung mga lalaki. Pero nakangisi lang ang mga ito na nagsipagtaasan ng mga kamay. Tila naman nagulat yung tanod. Agad akong lumapit sa kanya at ipinaliwanag ang nangyari. Itinuro ko pa yung bulag na bata na katabi pa rin ng isa sa mga lalaki. Nakita kong napalunok ang tanod bago tumango sa akin. Sige Doc Ben, kakausapin ko sila. Uutal-utal nitong sabi bago inaya ang grupo palabas. Bumalik na ako sa grupo ko noon na tulala sa akin. Ngumiti lang ako sa kanila at itinuloy ang pagkain ko. Wala pang 5 minuto ang nakalipas nang muli akong mapalingon sa labas ng karinderya. Nakita kong kinausap ng tanod yung 4 at tumango naman ang mga ito bago naglakad papunta sa kotse nila. Napatayo ako kaagad nang makita kong kasama pa rin nila si Ken. Hindi ko po alam ng mga oras na iyon kung iyon ba ang tunay na pangalan ng bata, pero iyon yung tawag sa kanya ng lalaki kanina. Doc Ben. Sinubukan akong tawagin ng isa sa mga kasamahan ko pero agad akong tumayo at naglakad pa palabas ng karinderya. Sinubukan ko pang habulin yung kotse pero nakaalis na ito bago pa ako makatakbo. Nakita ko naman na napailing yung tanod kaya naman nilapitan ko siya. Binanggit kong muli rito yung sitwasyon ng bata. Naiinis pa ako noon na isipin na sumama yung bata sa mga lalaki ngayon at mas lalong tumindi ang init ng ulo ko sa sagot ng tanod. Wala kaming magawa eh. Gusto ng bata na sumama sa kanila. Saka sila ang nagpalaki sa bata, Doc Ben. Parang gusto kong sigawan yung mismong tanod na kaharap ko. Inulit-kulit sa kanya na nakita ng halos lahat na naroon ang nangyari at talagang sinasaktan ng mga ito ang bata. Sinabi ko rin na may kakilala akong abogado. Kaya alam kong may mga batas para sa mga ganyang kaso kahit pa pamilya ang umaabuso or ano. Sinabi ko rin na kung wala siyang balak na i-report ang mga pangyayari ay ako mismo ang magre-report. Nanlalaki ang mga mata nang nakikiusap sa akin ng tanod na taga-kabilang baryo daw ang grupo at ayaw nilang hawakan ng mga kaso. Dahil magkakaroon sila ng problema sa kabilang baryo. Nagtaka naman ako noon kung bakit.
Kung gumagawa ang mga tao sa kabilang baryo ng kasalanan ay bakit hindi nila pwedeng i-detain ng mga ito dahil magkakaproblema sila? Hindi ba dapat ay magpasalamat ang kabilang baryo dahil sa paghuli nila sa mga pasaway? Gusto ko pa sanang magtanong noon. Kaya lang lumapit na sa amin ang mga kasamahan ng tanod at nagpaalam na ito. Isa pa sa kanila ang lumapit sa akin at tinapik ako sa balikat. Ngumiti ito bago ako binalaan. Kung ako sa iyo, doktor, payong kaibigan, huwag mo na lamang pansinin ang mga iyon. Tandaan mong mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa buhay ng bata. Hindi ako agad nakasagot dahil sa sinabi nito. Natulala ako rito at napaisip na bakit mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa batang iyon. Walang mas hahalaga pa sa buhay ng kahit sino, bata man o iyon o hindi. Napalabas na rin ang mga kasama ko at inaya akong bumalik sa trabaho. Sumama naman ako sa kanila at naging abala na nga kami sa trabaho. Ngunit hindi nawala sa isip ko ang bata kahit noong nakauwi na kami sa apartment. Kung saan kaming tumutuloy na lahat ay hindi pa rin ito nawala. Pansin ko rin na tila ba nag-aalangan na lumapit sa akin ang mga kasama ko noon. Halos ay makipagburuan sa akin. Hindi ko na sana papansinin ang mga iyon pero nagbubulungan ang mga ito kung ano nga raw ba ang gagawin namin ngayon sa sitwasyon. So dahil na rin sa kuryosidad ay nagtanong ako sa kanila kung ano nga ba ang mayroon at kung may problema ba kami. Kumamot ang mga kasama ko sa mga ulo nila bago nagtinginan sa isa't isa. Nagsisikuhan pa ang mga ito na tila ba ayaw nilang magsabi sa akin ng kahit ano. Hanggang sa tila napi ko na ang isa sa kanila. Dok, yung nangyari po kanina, yung grupo po, mahirap po kasi silang kaaway. Sikat po sila sa mga baryo. Tila ba nahihiya pang ani ng isa sa mga rescuer. Napabuntong hininga ako at napailing. Mukhang ang nangyari rin kaninang tanghali ang inaalala ng mga kasama ko. Alam ko naman na nagpadalos-dalos ako kanina at nagmatapang. Lalo na at ako ang dayo rito ngunit hindi rin ako nagsisisi na kinall out ko ang mga iyon. Nakakatakot man sila sa paningin ng iba at alam kong maaring sikat ang mga iyon sa mga baryo sa paggawa ng kalokohan. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ng mga kasama ko pero sa isang banda ay hindi ako natatakot dahil alam kong tama lang ang ginawa ko. Huwag kayong mag-alala. Mukha naman na hindi tayo guguluhin ng mga yon. Pagpapakalma ko sa mga kasama ko ngunit parang hindi effective ang mga ito. Dahil kita ko pa rin ang pag-aalala ng mga kasama ko. Nagtanguan lamang ang mga ito at bumalik na sa kani-kanilang ginagawa sa buhay. Ang iba ay nagsimula ng magpahinga. Isa sa mga kasamahan namin ang sinamahan ako sa paglilinis ng lababo. Ako kasi ang huling kumain kaya naman ako ang naghugas ng plato. Tahimik lang kaming dalawa na naghuhugas ng plato nang mapatigil ito at bumuntong hininga. Dok, sa isang linggo ay bumalik ka na sa Maynila. Napatingin naman ako sa kanya at napakunot ang noo ko. Dahil ba ito sa nangyari kanina? Umiling ang kasama ko bago nag-iwas ng tingin. Nagpatuloy ito sa ginagawa at akala ko ay hindi na ito muling magsasalita. Hanggang sa nagulat na lamang ako dahil bigla itong humarap sa akin at tinignan ako. Iba kalaban ang grupong iyon. Mas maganda sana kung bukas na bukas ay makaalis ka na. Pero hayaan mo hanggat
wala ka mang ginagawang masama sa kanila ay hindi ka nila susundan pa. Mas lalong kumunot ang noo ko. Pinaulit ko pa ang sinabi nito ngunit pinaalalahanan lamang ulit niya ako na kung sakaling makikita ko ulit ang pamilyang iyon ay mabuti pang lumayo na lamang ako kaysa maghanap ng gulo. Sinabi pa sa akin ito na may dahilan kung bakit iniiwasan ng grupong iyon. At sa lahat ng kasamahan namin ay siya ang mas nakakakilala sa grupo at alam niya ang kayang gawin ng mga ito. Gulong-gulo ang utak ko sa nangyayari. Pakiramdam ko ay tila ba may tinatago ang mga kasama ko sa akin na ayaw nilang malaman ko. Wala naman akong magawa kung hindi ang antayin ang mga ito kung mag-o-open up ba sila o hindi. Dahil wala akong nakuhang sagot ng gabing iyon, ay halos hindi ako nakatulog sa pag-iisip. Kahit noong kinabukasan pa ay maingat akong nakinig sa mga usapan ng mga kasama ko sa pagbabaka sakaling mabanggit nila ang nangyari ngunit hindi na nila ito muli pang inungkat. Nagsimula na naman kaming magtrabaho noon at tuluyan ko na rin nakalimutan ang kwento ko sa grupo. Iyon nga lang ay ramdam na ramdam ko ang tensyon ng lahat. Lalo pa at halos lahat kami ay pare-pareho ng pakiramdam na tila ba ay may nagmamasid sa amin. Hindi kami nilalapitan ng kung sino. Basta lang itong nakatingin sa amin mula sa kung saan habang nagtatrabaho kami. Kulang na lang ay pigilan namin ang paghinga namin upang lubayan kami nito. Salamat pa nga kami ng gabi na iyon at ligtas kaming nakauwi sa apartment. Although walang nagsalita o na-react sa nangyari pero iisa lamang ang iniisip ng lahat. Ang grupo na nakabangga ko ang siyang sumusunod sa amin at alam naming hindi kami agad-agad titigilan ng mga ito. At tama nga kami dahil nagtagal pa ng ilang araw ang pagsunod at tuluyan na itong nawala. Hindi naman ako sinisisi ng mga kasama ko pero alam kong iba yung saya nila noong alam nila na hindi na nakasunod pa sa amin ang kung sino. Mas maayos na rin kaming nakakapagtrabaho at akala ko noon ay ayos na. Ngunit umpisa pa lang pala iyon ng karanasan na hinding-hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Umaga noon at isa ako sa mga nagdesisyon na mamili sa malapit na talipapa. Yung talipapang iyon ay border ng dalawang baryo. Hindi ko matatawag iyon na talipapa dahil unang-una ay mas malaki ang sakop nito sa talipapa. At iyon din ang pinakamalaking talipapa noon. Kung hindi ako nagkakamali ay wala na ang talipapang ito ngayon. Basta ang pagkakatanda ko ay pinaka-border iyon ng dalawang baryo kaya naman halos hati ang mga namimili doon. Marami din ang nagtitinda dahil nga sikat ang pamilihan na iyon. Nakabili na kami ng mga kailangan namin nang makita ko yung isang tindahan ng mga accessories. Naalala ko yung mga kasamahan ko sa rescue team sa Pampanga. Naisip ko noon na bilan sila kaya naman inaya ko ang mga kasama ko na mamili noon. Yun nga lang ay tila may gusto itong bilhin sa dulo ng pamilihan kaya naman sinabihan ako nito na magkita na lamang kami at antayin ko na lamang siya sa shop na iyon. Pumayag naman ako at naghiwalay na nga kami. Namili ako ng mga nagustuhan ko at nagbayad. Paalis na sana ako nang makita ang isang pamilyar na muka. Si Ken. Nakatungo ito habang naglalakad. Hindi ko na sana siya papansinin nang makita ko ang kasama nitong lalaki na sinipa siya mula sa likod. Halos tumalsik ang kawawang bata. Kaya naman naalarma agad ako. Napaluhod si Ken at nagsimulang umiyak.
Akala ko ay may tutulong dito. Pero nagulat ako nang tila walang nakikita ang mga tao. Dinadaan-daanan lamang nila ang dalawa na para bang wala silang nakikita. Kaya naman wala na akong nagawa noon kung hindi ang lumapit. Yung lalaking kasama niya noon ay iba sa kasama niya noong nakaraang araw. Kaya naman mas malakas ang loob ko dahil di hamak na mas malaki ang katawan ko kaysa rito. Hindi na ako nagsalita. Lumapit na ako sa kanila at dire-diretsyong sinuntok ang lalaking sumipa kay Ken. Agad itong tumumba ngunit hindi pa man ito nakakatayo ay isang suntok muli ang binigay ko rito. Nagkagulo na sa lugar. Pati mga nagtitinda ay halos lumabas na sa tindahan nila para tignan ang nangyayari. Si Ken naman ay halatang naguguluhan sa mga sigawan ng mga tao sa paligid. Hindi ko talaga hinayaan na makatayo yung lalaki. Pinagsusuntok ko ito ng walang palya at himala naman na kahit sino ay walang umawat sa amin. Nagsisigawan lang sila pero hindi sila lumalapit o ano. Hanggang sa may mga tumawag ng tanod. Dumating na rin ang isa sa mga kasama ko kanina at mabilis itong lumapit sa akin. Gulat na gulat ito nang makita ang itsura kong maging ang binugbog ko. Agad ako nitong tinanong kung anong nangyari at napahilamos siya ng mukha nang ituro ko si Ken. Dumating na rin ang mga tanod. Nag-aalala pa ang mga ito ngunit nang makita ko ay halos ang mga nakakakilala sa akin ay napakamot. Itinuro ko ang lalaki at sinabi ang ginawa nito. Tinakot ko rin sila na kung hindi nila aaksyonan ay talagang tatawagan ko yung kakilala kong abogado at maging sila ay kakasuhan ko. Hinawakan ko rin sa kamay noon si Ken at sinabing isasama ko siya kung hindi nila gagawa ng paraan. Kamot ulong kinausap ng mga tanod ng lalaki na binugbog ko at sinama nila sa station. Isinama rin kami ng kasama ko at syempre si Ken. Halos kainin na ako ng kasama ko sa inis na bakit daw ako nakikialam. Hindi ko naman maintindihan ang galit nito kaya naman hindi ko na lamang siya pinansin. Dumiretso kaming lahat sa station at ganoon pa rin ang resulta. Ayaw talaga ng mga tanod na ikulong ang lalaki. Nagkaroon kami ng maliit na pagtatalo. Tinawagan ko yung isa sa mga kaibigan kong lawyer at doon lamang nila ako sineryoso. Kinulong nila yung lalaki at dahil walang ibang mapuntahan si Ken ay kinuha ko ito at dinala sa apartment. Opo, ako ang nagdesisyon na kunin ang bata dahil parang walang balak ang mga tao doon na tulungan siya. Kahit ang DSWD ay parang ayaw kupkupin si Ken. Dahil lang sa nakita niya ang kasama nito. Takang-taka ako noon dahil kahit sino ay talagang maaalarma kung sasabihin na isang bata ay sinasaktan. Pero sila ay halos pagtabuyan si Ken papalabas ng building. Ganoon din ang ginawa ng kasama ko. Halos ayaw na yang isama si Ken pero talagang nagpumilit ako. Ang sabi ko ay hindi ko hahayaan na bumalik si Ken sa pamilya nito kung hinahayaan lang ang mga iyon na itrato siya ng ganoon. Pinilit kong isama si Ken sa apartment na siyang ikinagulat ng mga kasama ko. Sinabi ko na hindi naman ako kino-call out ng mga kasama ko sa nangyari noong nakaraan pero nagbago iyon nang dalhin ko si Ken sa apartment. Talagang gulat na gulat ang mga kasama ko at kinuwestiyon ako sa desisyon ko. Ang hindi ko maintindihan ay halos lahat sila ay gustong ibalik si Ken. Pinilit nila akong huwag nang makialam sa buhay ng bata dahil hindi ko alam ang siyang pinapasok ko. Tinanong ko naman sila kung anong problema nila pero wala ni isa sa mga ito ang sumagot sa mga tanong ko.
Alam kong ramdam din ni Ken ng pagtutol ng mga kasama ko dahil ilang beses itong nakiusap sa akin na ibalik na lamang siya sa mga kasama, pero nagdesisyon akong dalhin siya sa doktor imbis na sundin ang gusto nito. Ipina-check up ko ang mga mata ni Ken at sinabi naman ng doktor na hindi na daw talaga maayos ang mata ng bata. Nalungkot naman ako noon sa pag-aakalang baka may chance pa na gumaling ito, pero nagkamali po ako. Tinawagan ko rin ang kaibigan kong abogado para sa kaso ni Ken kung sakali man na puntahan kami ng mga kasama niya. Gabi na kami nakauwi noon at saktong inaabangan ako ni Tata Lito. Si Tata Lito yung isa sa pinakamatanda sa grupo. Siya rin ang nagsisilbing tatay-tatayan ng lahat at halos lahat kami ay may paggalang sa kanya. Nginitian niya kami at inakay si Ken na pumasok ng bahay. Tinulungan din namin ang bata na kumain ng maayos at magpahinga. Matapos iyon ay kinausap na ako nito. Alam kong nag-aalala ka sa isang bata, kaya mo siya kinuha. Ngunit Ben, hindi mga normal na tao ang kinakalaban mo. Kumunot ang noko at magtatanong na sana kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Nang makarinig kami ng kaluskos sa labas ng bahay. Naglalakad iyon na para bang nagmamadali. Agad kong inisip na baka may mga kasama pa kaming naiwan sa labas, pero ang tata ay kinuha yung dalawang itak niya at ipinahawak sa akin ang isa. Gulat na gulat ko naman na tinanggap iyon at tinignan siya ng may pagtatanong ang mga mata. Hindi ako sinagot ni Tata Lito at dahan-dahan lamang itong lumabas ng bahay. Sinundan ko naman siya dala ang itak. Madilim na nasa labas gawa ng halos walang ilaw ang buwan. Agad na inilinga-linga ni Tata Lito ang paligid bago binuksan ng flashlight ng phone niya at inilaw iyon sa bahagi kung saan kami nakarinig ng ingay kanina. Halos mahimatay ako nang makita ko kung ano ang naroroon. Isang napakalaking aso ang nakatingin sa amin ni Tata Lito. Triple ang laki nito sa karaniwan at halata naman na hindi ito basta aso lang. Hindi naman nag-i-exist sa Pinas ang ganong kalaking aso dahil hindi sila mabubuhay sa tropical country. Nakaangil pa ito na para bang handa kaming sakmalin anong oras. Napatras ako at napatingin kay Tata Lito. Hindi ko malaman ang gagawin. Nanginginig ang mga kalamnan ko na para bang maging ang mga ito ay nakakaramdam ng takot. Napahawak din ako sa ilong ko. Ang tindi kasi ng amoy ng parang nabubulok na basura. Matapang na humakbang si Tata papalapit. Doon ko lang napansin na hindi lang nag-iisa ang aso. Nang mas malawak na ang nailawan ng flashlight ni Tata. Dalawa ang aso na naroroon. At yung aso na nasa likod ng asong una naming nakita ay doble ang laki sa kasama niya. Napalunok ako ng laway. Mas nakakatakot kasi ang itsura ng aso kaysa sa kasama nito. Parang kayang-kaya akong lapain anumang oras. Bigla na lamang tumalon si Tata Lito. Ganoon din ang pag-atras ng dalawang malaking aso. Hindi ko nakita ang pangyayari. Basta ang alam ko ay lumapag si Tata Lito sa lupa kasabay noon ang pagtaga niya sa leeg ng aso. Bigla na lamang humiyaw ang aso dahilan para maglabasan ng mga kasama ko. Gulat na gulat ako nang mapansin na ang ilan sa kanila ay may dalang bawang at asin. Isa sa mga kasama namin ang naghagis ng asin sa mga aso dahilan noon para mas umatras ito.
May mga lumabas na mga kasama ko na may dalang parang kung anong dahon. Pilit nilang hinahampas iyon sa dalawang aso na panay ang atras at angil sa kanila. Hanggang sa nagulat na lamang ako at yung dalawang malaking aso ay nag-anyong ibon. Alam kong mahirap paniwalaan dahil kahit ako ay hindi makapaniwalang nangyari ang bagay na iyon. Ang mga kasama ko ang siyang panay ang saboy ng asin at pag-apas ng kung anong dahon. Kung ano man iyon para mapatras ang dalawang aso. Umatras ang aso hanggang sa bigla na lamang itong naging isang ibon. Dalawang malaking ibon ang pumapagaspas sa harap namin. Nabitawan ko ang hawak kong itak at napaupo sa lupa. Tulala ako na nakatitig sa mga ibon habang patuloy ang pagaspas ng mga ito. Sa sobrang lakas ng hangin ay may iilang alikabok pa na siyang pumasok sa mata ko. Agad akong napapikit at paulit-ulit na kinukusot ang mga mata ko. Nakarinig ako ng sigawan ng mga kasama ko. Dahil hindi makakita ay halos hindi ko maintindihan kung ano ba yung sinisigaw ng mga ito. Dr. Pin! Napaayos ako ng upo nang isigaw ng isa sa mga kasama namin ang pangalan ko. Akala ko ay tinatawag lamang ako nito hanggang sa maramdaman ko ang pag-angat ng katawan ko sa lupa. Mas lalong naghiyawan ang mga kasama ko. Naramdaman ko rin ang paghawak ng kung sino sa paa ko at ang pilit na paghila nito sa akin. Naging maayos naman na ang paningin ko. Kaya nakita ko na ang nangyayari. Hawak ng dalawa kong kasama ang pako at ang ilan ay may sinasabuyan ng asin at pinapaalis sa likod ko. Nakita ko din si Tatay Lito na siyang mismong may hawak ng malaking parang buntot ng kung anong nila ay hinahampas sa likod ko. Napakunot ako noon at tinignan yung likuran ko. Halos mapasigaw ako nang makita ang isang malaking ibon na ang pumapagaspas sa likod ko. Sobrang laki ng pagpagaspas ng pakpak nito na halos hindi makatayo ang mga kasama ko para tulungan akong kumawala sa ibon. Nagsigawan na kaming lahat. Pati ang mga kasama namin na babae ay natatakot na. Hanggang sa maalala ko ang itak na nabitawan ko kanina. Agad kong hinanap iyon at kinapa sa likuran ko. Agad ko naman itong nahanap at hinawakan ng todo. Mahigpit ang kapit ko dito at mabilis kong ginamit iyon para tagain yung ibon na nasa likuran ko sa may bandang ulo. Nabitawan ko ang itak at yung ibon naman ay nabitawan ako dahil nataga ko yung pakpak niya. Humiyaw ito na para bang nasasaktan bago nang gagalaiting tumingin sa akin. Umangil ang ibon ngunit umatras din ito nang makitang halos lahat ng kasama ko ay may hawak na itak. Agad itong ika-ikang pumagaspas palayo. Sinundan namin ang paglipad nito habang naririnig ang pag-iyak nito sa sakit. Nakaupo ako sa lupa at naghahabol ng hininga. Ganoon din ang kasama ko na tumulala pa sa kawalan. Ilang minuto kong pinoproseso sa utak ko ang nangyari. Hanggang sa ang mga kasama ko na ang tumulong sa aking tumayo at inaya nila ako sa loob ng bahay. Tulala pa rin ako nang makapasok. Hindi ko na nga alam na nagising na rin pala namin si Ken. Andyan po ba sila? Hindi ba nila ako kinukuha? Tanong nito na para bang may alam sa nangyayari kahit hindi naman siya nakakakita. Nagtinginan naman kami ng mga kasama ko. Walang sumagot kaya naman ay napabuntong hiningan lamang si Ken. Aswang sila.
Iyon ang dahilan kung bakit walang tumutulong sa akin. Sir Gimbal, sa totoo lamang po ay naririnig ko na po ang mga kwentong aswang at mga katatakutan tungkol dito. Kahit noong nasa Maynila pa lamang ako, pero hindi ako makapaniwala na mararanasan ko pala ang isang kahindik-hindik na pangyayaring iyon. Hanggang ng mga oras na iyon kasi ay halos hindi pa rin ako makapaniwala na nakakita ako ng napakalaking aso na nag-anyong ibon at lumipad. Kahit ata sa mga movies, ay sa mga fantasy ko lamang nakikita ang mga ito. Nagtanong noon si Tata Lito kung ano ang naging dahilan ng pagkakadawit ni Ken sa mga aswang. At sinabi naman ng binata na dating inatake ng mga aswang ang bahay nila. Yun nga lang ay naawa sa kanya ang isa dahil bulag siya ay kinupkup siya nito. Hindi ko rin masyadong maintindihan ang nangyari. Ngunit ang sabi niya ay ang nagkupkup daw sa kanya ay isang kalahating tao at aswang. Inalagaan siya nito at pinalaki na parang tunay niyang anak. Yun nga lang ay napatay daw ito ng mga tao. Isang gabi at dahil wala nang mag-aalaga sa kanya ay kinupkup siya ng kapatid nito. Yung mga iyon daw ang mga nagmamaltrato sa kanya ng husto. Ang sabi pa ni Ken ay madalas siyang pagbuhatan ng kamay ng mga aswang. Although hindi siya kinakain ng mga ito ay ginagawa siyang panangga ng mga ito sa tao. Madalas ay siya ang unang lumalapit sa bibiktimahin nilang tao para maging hapunan ng mga aswang. Kinukuha niya ang lamang loob ng mga ito at kinakaibigan. Ngunit may isang tao daw na talagang nakaklose ni Ken. Isang babae daw iyon na maganda at may mabuting puso. Inalagaan daw siya ng babae at laging inaasikaso kaya naman napalapit siya ng husto dito. Yun nga lang ay noong nakiusap siya sa mga aswang na huwag biktimahin ng kaibigan ay hindi nakinig ang mga ito sa pakiusap niya at pinatay nito ang kaibigan niya. Simula noon ay halos ayaw nang sumunod ni Ken sa mga inuutos ng mga aswang. Kaya naman halos hangin na lamang siyang tratuhin ng mga ito. Madalas ay sinasaktan pa rin siya at walang tumutulong sa kanya. Kapag mayroon daw kasing tumutulong sa kanya ay otomatikong pinag-iinteresan ng mga aswang na patayin at kainin. Tinanong ko kung bakit halos lahat ng tao ay takot sa grupong aswang. Kung maaari naman nila na pagtulong-tulungan ng mga ito. Tiningnan ako ng mga kasama ko. Bago nagsalita ang isa sa kanila. Ganito kasi yun, Doc Ben. Yung isang baryo na kadikit ng baryo natin ay baryo ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Doon lang naging malinaw sa akin kung bakit halos walang tumutulong kay Ken noong nasa talipapa kami. At kung bakit takot maging ang mga tanod sa mga lalaki. Kaya pala ayaw na ikulong ng mga tanod ang aswang dahil maaari silang balikan ng mga kasama nito. Ngunit nagtanong ako noon kung bakit okay lang sa kanila na kadikit ang mga baryo ng aswang. Kahit pa kumakain ito ng mga tao. Ang sabi ni Tata Lito ay nagkaroon daw ng kasunduan ng dalawang baryo na basta hindi gagalawin ng baryo ng mga aswang ang mga kasamahan at mga tao sa baryo nila ay mananatili silang tahimik sa mga pinaggagagawa ng mga ito. Napamaang ako sa sagot na iyon kahit naiintindihan ko ang desisyon nila. Sino naman kasi ang gustong kumalaban sa halimaw? Binalaan din ako noon ni Ken na ako ang tatargetin ng mga kasama niya kung hindi ko siya maibabalik. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil doon. Nagsimula akong matakot para sa sarili ko.
Gusto kong iligtas ang sarili ko ngunit ayoko rin nahayaan si Ken sa kamay ng mga ganoong nilalang. Hanggang sa umaga ay nag-iisip ako at ang pinaka-safe na dahilan ay ang isama si Ken paluwas ng Maynila. Nagising ako ng umaga noon para mag-impake. Dahil nga sa wala naman kaming halos gamit ni Ken ay hindi ko na inabala pa itong kausapin. Nakita pa ako ni Tata Lito na nag-iempake at katulad niya ay pareho lang kami ng sagot. Ito ang pinakamadaling paraan para makaligtas si Ken sa kamay ng mga iyon. Nagdesisyon din ng grupo na sumama sa akin dahil sa takot na sila ang isunod ng mga aswang. Buong umaga ay nag-empake kami para makaalis na bago gumabi. Noong tanghali ay pinatawag ako sa barangay. Gusto daw akong makausap ng hepe kaya naman ay nagpaalam ako sa mga kasama ko na pupuntahan ko muna yon. Ibinilin ko sa kanila si Ken na siyang natutulog. Pagkarating ko sa barangay ay agad akong pinapasok at pinapunta sa pinakatanggapan ng hepe. Nakangiti pa ako noon ng kamustahin ang mga naroroon ngunit hindi ako nginitian ng mga ito. Tumikhim ang hepe at pinaupo ako sa may katapat nitong upuan. Hepe, kamusta po ba yung kaso? Agad kong tanong kay hepe. Bumuntong hininga yung hepe bago naglabas ng attach case. Nangunot agad ang noo ko pagkakita pa lamang sa bagay na iyon. Muling bumuntong hininga yung hepe bago ako tiningnan. Dr. Ben, ibalik mo sa amin ang bata. Sa iyo na itong lahat ng perang nakikita mo. Binuksan nito ang hawak na case. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang perang naroroon. Tinignan ko ang hepe bago nagtanong kung bakit niya ako binabayaran ng pera para ibalik si Ken. Ganoong wala naman siyang kinalaman sa bata. Agad na pumasok sa isip ko ang sinabi ng mga kasama ko na may usapan ng dalawang baryo. Mukhang binabayaran ako ng mga tao para ibalik sa kanila si Ken. Kaya naman, tinanong ko ang hepe kung ibabalik ko ba si Ken sa kanila ay maipangangako nilang maaalagaan ng tama yung bata. Ngunit hindi sumagot sa akin si hepe at bumuntong hininga. Tinanong ko ulit ito kung binabayaran binala ako para ibalik sa kanila si Ken at ibabalik nila ang bata sa mga lalaking iyon. Hindi sumagot ang hepe ngunit yumuko ito. Iiling-iling akong tumayo bago sinabing kausapan na lamang niya ako kung may maganda na siyang sasabihin. Kung kakasuhan din nila ako dahil sa pagkuha kay Ken ay haharapin ko sila pero alam ko sa sarili kong hinding-hindi magkakaso ang mga iyon. Dahil sa takot na maungkat ang mga ginagawa nila sa bata. Kahit ang DSWD ay hindi makakapagkaso dahil maging sila ay alam ang pang-aabusong ginagawa ng mga aswang. Naglakad ako noon papalabas. Tinawag pa ako ng hepe ngunit hindi ko siya pinakinggan. Hanggang sa makalabas ako ng barangay at makapunta sa parking lot. Pasakay na ako noon sa kotse ko nang may bigla na lang umakbay sa akin. Agad kong tinignan iyon kung sino at nagulat ako nang makita ang isang lalaki. Isa siya sa mga grupo na unang kasama ni Ken. Nakangiti ito sa akin ngunit hindi ko itong iningitian pabalik. Napatingin ako sa balikat nitong exposed dahil wala siyang suot na damit. Nakita ko ang sugat nito na parang tinaga. Doon ko naisip yung nangyari kagabi. Tinaga ko yung ibon sa may pakpak nito kaya ako nito nabitawan. Napaisip ako na yung lalaking kasama ko yung ibon kagabi.
Agad kong inalis ang pagkakaakbay nito sa akin. Tinignan ko ang paligid at napansin na halos walang tao sa parking bukod sa aming dalawa. Doon na ako nagdesisyon na patulan ito. Hinarap ko siya at tinanong kung ano ba ang problema niya. Tinignan ako ng lalaki bago ako sinakal. Dahil sa galit ay hindi ako agad nakapag-react sa kanya. Ramdam ko ang pag-angat ko sa lupa. Humigpit na rin ang pagkakasakal nito sa akin kaya naman gumawa na ako ng paraan. Mabilis kong kinuha yung pocket knife ko sa bulsa na siyang lagi kong dala at agad na isinaksak iyon sa kamay ng lalaki na siyang nakasakal sa akin. Umungol yung lalaki pero nabitawan ako nito. Napahawak siya sa kamay niyang may pocket knife bago matalas na tumitig sa akin. Bigla na lamang umangil yung lalaki. Angil ng parang isang aso. Lumabas din ang matutulis nitong mga pangil kaya naman napaatras ako. Bigla na lang namula ang mga mata ng lalaki at sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito. Naging sobrang itim nito na mabalahibo. Parang lobo ngunit itim na itim yung balahibo at namumula ang mga mata. Agad kong inaayos ang sarili ko at ganoon na rin ang pagkuha ko ng asin sa bulsa. Hinintay ko na lumapit sa akin yung lalaki. At nang medyo malapit na ito ay agad kong sinaboy ang asin sa mga mata nito. Agad itong napasigaw sa sakit at napahawak sa mga mata niya. Tinulak ko naman ito at agad patakbong pumasok sa kotse at in-start iyon. Akala ko ay hahabulin pa ako nito ngunit nagpasalamat ako noong hindi ako nakarinig pa ng paghabol sa akin nito. Mabilis kong pinaandar ang kotse at nakarating naman agad ako sa bahay namin. Sa labas pa lang ay sumigaw na ako na kung nakaayos na ba ang lahat dahil aalis na kami. Sinabihan ko sila noon na bilisan para makaabot kami ng bus pero walang sumunod sa akin. Kaya naman nagtataka kong tinignan ng mga kasama ko isa-isa. Mga nakalungko ang mga ito at tulala na parang malalim ang iniisip. Hindi ko na sila pinansin at hinanap si Ken. Binuksan ko ang kwarto kung saan natutulog ang bata pero wala ito dito. Napatingin ako sa mga kasama ko at tinanong ang mga ito kung nasaan nga ba si Ken. Bumunting hininga si Tata Lito bago lumapit sa akin at may inaabot na sulat. Kunot-no kong tinanggap iyon. Binasa ko ang sulat at agad nanlaki ang mga mata ko sa nabasa ko. Puro lamang iyon paghingi ng tawad ni Ken at ang pagsasabi na hindi na raw siya sasama sa pag-alis namin. Dahil tiyak niyang kahit saan siya mapunta ay masusundan pa rin siya ng grupo. Napamura ako at tinanong ko ang mga kasama kong saan pumunta si Ken. Sinabi nilang malamang ay bumalik na ito sa pamilya nito na mga aswang. Wala raw nakakitang umalis ang bata at malamang ay talagang hindi ito nagpaalam. Kahit ni isa sa amin. Ay dahil alam niyang hindi namin siya papayagan. Napahilamos ako ng muka dahil sa mga nangyayari. Naiinis man ako sa naging desisyon ni Ken ay naiintindihan kung gusto niya ng tahimik na buhay at ayaw niya ng gulo. Tinignan ako ni Tata Lito noon ng seryoso bago niya tinanong kung ano ba ang plano ko. Napatulala ako ng ilang segundo bago sinabing, "Ililigtas ko siya, Tata. Kukunin ko siya ulit sa kanila. Hindi ko matitiis na buong buhay ng bata na maghihirap siya sa kamay ng mga aswang. Alam ko na suntok sa buwan ang desisyon kong iyon pero alam ko rin na hindi na kailanman magiging normal ang buhay ko kung pipiliin kong ignorin si Ken. Nagpatulong ako sa mga kasama ko sa paghahanda.
Tinulungan ako ng mga ito sa mga kailangan kong dalhin at mga kailangan kong gawin. Maging si Tata Lito na may karanasan sa mga aswang ay mismong binilinan ako ng mga gagawin ko. Pagkatapos maghanda ay agad akong nagmaneho papunta sa iisang baryo. Ang baryo ng mga aswang. Malakas ang tibok ng puso ko habang iniisip ang magiging reaksyon ni Ken at kung makakatakas ba kami. Mabuti na lamang at naipaliwanag sa akin ni Tata Lito ang itsura ng bahay ng mga kumukupkup kay Ken. At ang lokasyon nito kaya naman alam ko na agad kung saan ako pupunta. Katahimikan ang bumabalot sa lugar kaya naman mas nakakadagdag iyon sa takot na siyang nararamdaman ko. Nakarating ako sa kung saan nakatira si Ken. Dahan-dahan akong bumaba sa kotse at sinilip ang bahay. May mga nakita akong tao ngunit wala si Ken doon. Agad akong umikot sa likod bahay nang walang ingay. Tinignan ko si Ken sa mga bintana at sakto naman na nakita ko itong nakaupo sa kama. Agad akong lumapit sa bintana at kinatok iyon ng mahina. Napaayos ang upo ni Ken na para bang nararamdaman na may tao sa paligid. Muli akong lumingalinga bago pilit na binuksan yung sliding na bintana. Awa ng Diyos ay bumukas naman ito kaya agad kong nabuksan ang bintana. Tinawag ko si Ken na siyang nagulat pa at napatayo. Lumingali nga siya sa paligid kaya naman sinitsitan ko ito ng mahina. Kinakapa-kapa niya ang daanan hanggang sa makarating siya sa tapat ko. Natataranta akong tinanong ni Ken kung bakit ako naroon pero sinabihan ko siyang mamaya na ako magpapaliwanag. Dahil kailangan ko siyang dalhin sa ligtas na lugar. Napansin ko rin ang mga pasana meron siya na wala naman noong huli ko siyang makita. Ayaw sumama sa akin ni Ken sa mga oras na iyon. Hanggang sa tanungin ko kung ayos lang ba sa kanya na habang buhay na ganoon ang buhay niya. Napahinto siya at napailing. Agad naman siyang pumayag na sumama sa akin pagkatapos noon. Tinulungan kong umakyat si Ken sa bintana at bumaba. Inalalayan ko siya papunta sana sa kotse ko nang mapahinto ako. Kaharap ko noon ang isang lalaki. Yung lalaking sinuntok ko sa talipapa. Nakatayo ito at masama ang tingin sa akin. Unti-unti din nagbago ang anyo nito mula sa maamo nitong muka ay biglang humaba ang mga galamay nito. Lumabas nga ang pangil niya at namumula ang mga mata. Agad kong tinago si Ken sa likod ko. Sumugod ang lalaki at hinanda ko rin ang sarili ko. Kinuha ko yung pocket knife na siyang dala-dala ko parati. Sinalubong ko ang pagdating nito at agad na itinarak ang pocket knife sa leeg nito. Napaluhod ng aswang kaya naman kinuha kong muli ang pocket knife at muli itong sinaksak. Pinagsasaksak ko ang lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Hinawakan ko muli si Ken sa kamay at tinakbo namin ang kotse ko. Habang tumatakbo ay nakita kong naglabasan ang mga kasama ni Ken sa bahay. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito nang makitang tumatakbo papalabas ng bahay si Ken. Nakasakay na kami sa kotse nang tuluyang makalabas ang mga kasama ni Ken. Akala ko noon ay ayos na nang bigla akong makarinig ng kalabog. Isa sa mga kuya ni Ken ang siyang tumalon sa ibabaw ng kotse. Binilisan ko ang pagmamaneho. Narinig ko rin ang pagtakbo ng mga asong malalaki. Mula sa rear view mirror ay nakita ko ang intense na si Ken. Nginitian ko ito at sinabing magiging ayos din ang lahat. Ngayon na kasama ko na siya.
Sumilip ang lalaking aswang sa bintana ng kotse at sa isang iglap ay nabasag ang bintana ko. Umakma itong kakagatin ako kaya naman pinasadsad ko ang kotse sa isa sa mga bahay. Inipit ko siya gamit ang kotse ko kaya naman kitang-kita ko ang pagsigaw nito habang nahahati ang katawan niya sa dalawa. Hanggang sa napapikit na lamang ako nang tumalsik sa kung saan ang katawan ng aswang. Isa pa sa mga aswang ang humarang sa daan. Siya yung pinakamalaki ang katawan sa kanila. Ang kuya naman nila ay tila naging asong malaki na humahabol sa amin. Pinilit kong mag-focus sa pagmamaneho habang iniiwasan ng dalawang aswang. Dahil nga sa nagawa kong pagpatay sa isang aswang kanina ay tila ba nabulabog namin ng iilang mga aswang. Lumabas nga ito sa kani-kanilang bahay na nakaangil sa akin. Isa sa kanila ang nilipad ng kotse ko at pinasok ang ulo niya sa sirang bintana. Nakangisi ito sa akin na para bang handa akong kagatin ng anumang oras. Sa sobrang taranta ko ay imbis na yung pocket time ang kukunin ko ay ang itak ang nakuha ko. Initak ko sa leeg ang aswang at naputol ang ulo nito. Nalaglag sa labas ng kotse ang katawan niya pero ang ulo niya ay naiwan sa loob ng kotse ko. Naramdaman kong napaayos ng upo si Ken. Kaya naman nagpanggap ako na parang walang nangyari. Patuloy lang ako sa pagdadrive hanggang sa naramdaman ko na parang may humihila sa akin papalabas ng kotse. Ang ibon na isang aswang ang siyang humihila sa akin palabas ng kotse. Nauntog pa ako noon sa bintana ngunit mabuti na lang ay maganda ang kapit ko sa manibela. Nagpagewang-gewang ang kotse. Pilit kong binalansi ang manibela. Mabuti na lamang at may isang puno na nakatayo sa malapit. Ginitgit ko doon ng kotse kaya naman tumama ang katawan ng aswang dito. Nasaktan din ako sa impact pero agad naman akong nakabalik sa loob ng kotse at nagmamaneho. Halos buong baryo na ang humahabol sa amin. Parang nagkaroon ng zombie apocalypse. Yun nga lang ay mga aswang na ang humahabol sa amin. Mabibilis ang mga ito sa pagtakbo na para bang nakakotse rin sila. Take note po at naka full speed pa ako ng mga oras na yon. Nakalabas na kami ng baryo. Otomatiko naman na tumigil ang mga aswang sa paghabol sa amin. Tinignan lang kami ng mga ito habang umaangil pa rin ang mga tingin. Agad kong tinawagan ang mga kasama ko na nasa bus stop na ng gabing iyon. Napagpasyahan na kasi namin na sumama man o hindi si Ken ay aalis na kami ng baryo. Naging maayos naman ang pag-alis namin sa lugar na iyon at talagang sinigurado namin na malayo kami sa lugar na iyon at hindi na babalik pa. Sa ngayon nga po pala ay nasa Amerika na kami ni Ken. Opo, talagang nagpakalayo-layo po kami. Inampon ko na po si Ken, Sir Gimbal. Sa ngayon po ay masaya na kami at namumuhay ng payapa dito sa Amerika. Kung tatanungin niyo po kung paano kami nakapunta ng Amerika ni Ken ay nakiusap po ako sa isa sa mga kamag-anak ko na sana ay magbabakasyon lang kami dito at magpapalipas ng oras. Ngunit ngayon po ay citizen na kami dito ni Ken sa Amerika. Alam ko pong may katanungan sa mga isip ng tagapakinig nyo kung babalik pa po ba kami ng Pilipinas ni Ken. Opo, babalik pa po kami ni Ken ng Pilipinas at hindi ko pa lang po talaga masagot kung kailan dahil inaantay ko po na mag-heal ang mga sugat ng nakaraan mula kay Ken. At dito ko na po pinuputol ang kwento ko, Sir Gimbal. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento. At kung sakali man pong mapili nyong i-ere ang aking kwento ay nagpapasalamat po ako. God bless po sa inyo at more power palagi.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kagimbal. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa ngayon. At sa mga nais po palang magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo. Dahil sa susunod po na video natin ay isa-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo at huwag na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.